Ang mensahe natin ngayon is next slide po. Ayan. Ang tema po natin sa umagang ito is Law of Equivalent Exchange. Topic, Principles in Life, text ko 2 Corinthians 5:17. So bago tayo magpapatuloy, isa-isa na natin. Pag sinabi natin law, ito yung batas na hindi pwede mong balik. Di ba? Gravity. Kahit anong hapis mo, babagsak talaga yan. Di ba? So, marami tayong mga law. Law of supply and demand. At tapos, law of meteor. Pag sinabi mo law of meteor, pag may itinanik ka, meron ka tayo. Pag wala kang itinanik, kaya nga lagi kong sinasabi doon sa mga youth na dapat magtanim kayo ng pag-ibig para kayo aani na pag-ibig. Huwag magtanim ng galit, hinalakit, sama ng loob. Ano nga ang hilo? Sama ng loob. Yun yung tinanim eh. Yun yung tinatawag ng loob eh. Kaya ingat tayo. Halimbawa, pag mura ka sa isang tao, nagtanim ka ng mura, asahan mo aani mo mura. Nag-aani ka nga ng mura na hindi mo minumura. Tama ba? Halimbawa, nagtanim ka ng palagay natin kamuti. Di ba ang pagkukulisan mga gamot? Di ba? O, ganun din yun. Kahit ano pa rin mo na pag-ibig mo, minsan nakakaano ka pa rin ng mga sama na yun, ba? Pero mas naigin na yung maganda yung tinan mo. So, yun yung lolo. Ang equivalent yun, dapat may kapantay. Equivalent exchange. Halimbawa, itong bullpen, hindi mo pwedeng pupunta ka ng grocery o tindahan na kukunin mo lang. Tama ba? Kailangan mo. Kailangan meron tinatawag na equivalent exchange. Yung katapat na halaga. No? So, dito, halimbawa sa tindahan ko, hindi mo pwedeng kukunin yan, kundi bibigyan mo siya ng halaga para mapasayo. Okay, balik tayo para lagyan natin itong tawaan. Halimbawa, sino ba yung bagong graduate si Justin, no? So, hindi ka pwedeng gagraduate o magtrabaho kung hindi ka tapos. So, merong equivalent exchange yun. Nag-aaral ka, katapos nagtiyaga ka ilang taon, para maabot mo yung tinatawag na kapalit. Okay? So, sinabi dyan, kung mababasa niyo yan, humankind, ano kasi ito, poor. Humankind cannot gain anything, no? Kasi sabi dito, humankind cannot gain anything without first giving something. No? Kailangan may ibibigay ka para makakaptan ito. No? And return. To obtain something of equivalent value must be lost. So, kailangan may equivalent value na mawala sa iyo. Ito yung pera mo. So, para ma-obtain mo itong bullpen, kailangan may mawala sa iyo ng 20 pesos para makamtan mo yung isang bullpen. Okay? Halimbawa, sa pag-aaral, hindi ka naman gagraduate kung hindi magsasayang ng pera sa tuition. Hindi ka magsasayang ng oras. So you lose something, but you gain. No? May kapalit. Ito yung tinatawag na equivalent exchange. So, wala daw dito sa mundo na free. O kailangan may lagi kapalit. Kaya naman, halimbawa, ano ang bago kayo na phone? iPhone 8 ba? Hindi mo na pwede sabihin na. Sabihin doon sa tindahan, ito may 5,000. Happy ba yung iPhone? Hindi pwede. Kailangan may katapat na halaga. No? May katumbas na halaga para makamtan mo yung isang bagay. Pero mawawala sa iyo. Halimbawa, ang halaga ng is 80,000 o 100,000. Mawala sa iyo yung 100,000. Makamtan mo naman yung kailangan kasi yan eh. Kailangan may okay ako dito para hindi ako dito ng bigon. Hindi na kayo. So, naiintindihan natin, no? Halimbawa, gusto mo pa rin ng halimbawa, yung mga estudyante, gusto mo pa rin na
equivalent teachings mo, nag-aral ka talaga, pagkatapos pinagpuyatan mo, yun yung ma-achieve mo naman yung mga cum laude, summa cum laude, di ba? Mag-cum laude, summa cum laude. Then, pero hindi mo mapagtan yung mga titulo na yun kung hindi ka, kumbaga, nagbigay ng katubas na halaga, di ba? Pinagpuyatan mo, pinagsisikapan mo talaga. So, in a short word, sa madaling salita, wala mong libre sa mundo ito. Kailangan, merong tinatawag na equivalent teachings. Okay? Why do we study this word? Dahil, akala ng iba, pag sinabi, you want to go to heaven? Repent, accept Jesus Christ. Ay, gano'n lang kasi, hindi, papunta sa lahat. No! So, yun yung pag-aaralan natin, dahil iba, ay gano'n lang pala kadali. Pagsisihan ng kasalanan, tanggapin si Kristo, ay mapunta ka na sa langit. Hindi gano'n. God or Jesus Christ give an equivalent exchange for your salvation, for my salvation, for His salvation, for her salvation, for our salvation. Yun yung pag-aaralan natin. Hindi po gano'n kadali na, di ba? Pagsisihan natin, mapunta na tayo sa langit. Kaya, meron binigay ang Diyos na equivalent exchange para makakanta. Yun yung ano. Okay, next slide po. So sabi dito sa teksto natin, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, or the new creation has come. Ang ibang version, he is a new creation, no? The old has gone and the new has come. Sa Tagalog, kaya kung nakita isa kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip ito'y napalitan ng bago. So yun yung equivalent exchange no? Halimbawa, ikaw ito, talagay natin, ito lang, ikaw ito, punong ng kasalanan, talagay ito boyfriend, hindi na sumusulat, merong equivalent exchange yan na ibinigay si Jesus Christ yung kanyang buhay para ikaw ay mabagong kilala. So yung lumang pagkatao mo na wala na, hindi mo lang kasi minsan nararamdaman yun dahil hindi naman may mali. Mararamdaman mo yun dahil meron ka ng tinatawag, parang nasasaktan ako, parang naawa ko. Yung sabi mo, naawa ko sa tao, kawawa na. Hindi yung konsensya. Kawawa yung mga hindi magamit ng safeguard. Walang mga konsensya yan. Ako ang konsensya. Holy Spirit yun. No? So, yung Holy Spirit, yung binigay ni Jesus Christ sa'yo, na Holy Spirit, yun na yung nagbabago sa'yo. Mali ba na lang ayaw magbabago? Di ba? Ano ba? Nagpa-tutor ka. Ipa-tutor mo yung anak mo dahil gusto mo tumaas. Halimbawa, sa kung ba yung para tumaas ng mato, ano yung tutor mo. Ngayon, kahit ang turo ng tutor ng bata mo, kung ayaw sumunod at gawin yung mga assignment o yung tinuturo o ipinapayo ng pizza niya, may mangyayari ba? May mangyayari ba? Wala! It's the same thing. Ibigay ng Diyos ng Holy Spirit sa iyo, pero hindi ka pa rin nakinig. Halimbawa, sasabihin ng Holy Spirit, tayo kasi ka na, hindi ko kayo. Ay, nagsabal ng minds. Sabal ng minds. So, wala ka gagawa pa rin ang Panginoon. Pero, kung totoo mong tinanggap ang Panginoon, sinabi dito, if anyone be in Christ, is a creation. So, dapat pagdating ng linggo, may kagalakan na. Yun yung lagi sinasabi namin sa magulang namin. Pag linggo, hindi na dapat kayo gigising. Bakit? May kanya-kanya naman tayo Holy Spirit na magigising sa atin. Di ba? Ano ba? Kayo yun eh. Amen. Pero, pag ayaw na ng isang tinututo, wala din magagawa. So, tali natin. Next slide. So, sino nanonood yung alam kong may mga kabataan ako na, alam ko yung senior. Pero, naabutan ko pa itong full metal antiques na anime or maga. Sinong nakakalaga ito?
Tingnan mo, no? Wala pa lang palang bata. So sinabi dito sa Fullmetal Alchemist na manga or anime, ultimate first clue is equivalent exchange. Inulit ka, no? Humankind cannot, sabi ko kanina, humankind cannot gain anything without first giving something in return to obtain something of equivalent value. So, yun talaga yung ano doon, yun yung halimbawa sa posisyon, sa trabaho natin. Halimbawa ngayon, no? Nandito kayo. Hindi pwede kung pumunta kayo dito, meron kayo itinalit. Yung ang sarap pagkatulong, yung may biyahe kayo, o may ati na kayong party. Hindi exchange to worship God. Worship in spirit and in truth. So, hindi pwede pumunta kayo dito walang itinalit. Tama ba? Ano yun? So, lahat dito sa mundo na to, yun yung sinasabi ko kanina, walang faith. Halimbawa ito, pagpunta natin dito, faith ko. May ipinalit tayo na bagay na halimbawa, dapat magtrabaho ka, dapat maglinis ka, dapat pupunta ka ng mall o ano man ang gagawin, dapat magtrabaho ka, dahil may overtime ka o may assignment ka, pero ipinalit mo yun para sambahin ang Panginoon sa Espiritu. Yun yung tinatawag na equivalent teachings. Naintindihan na natin? Okay. Next slide po. So may tatlong bagay na tayo kung dumarami ko para maunggalo natin maunawaan yung equivalent teachings na ginawa ng Jesus Christ. 3 points of equivalent teachings in our life. Number 1, first point is equivalent teachings of your salvation. May ibigay tayo ng equivalent ng Diyos para makamtan natin yung kaligtasan mo. Number 2, equivalent teachings of our church status. No? Ang equivalent teachings dito, yung pangalawa is yung dapat mapunta ka sa impyerno, dapat malunod ka sa kung ano man ang kinalagyan ng masamang bisyo man, masamang tao, pero may ipigalit ang Diyos para mabago ka at ikaw ay maging citizens in heaven. So yung second point. Third point is equivalent exchange of our destination. So, nanandas pala, dapat